being polite is essential to our daily lives talaga naman. At bahagi ito ng tinatawag na social grace. Ano nga ba ito? At gaano kahalaga, Miss Jackie? Yes, thank you po, Miss Annie. At yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po si Talk Shop CEO, Coach Sheila Viesca. Magandang hapon po sa inyo and welcome sa Serbisyong Bayanihan. Coach Sheila. Magandang hapon, Miss Annie and Miss Jackie. I met you some time ago, both of you, before the pandemic, and I am very happy to be on this program with you. Walang kupas talaga. It's such an honor. Ay, opo, Coach, nakita namin kayo, na-meet na namin kayo, and we're very happy to see you again dito po sa program na ito ni Kuya Daniel Rason, Serbisyong Bayanihan. Kasama natin ang ating co-host na si Miss Jackie Aquino. Miss Jackie, sige, batiin mo si si Coach. After that, mag-start tayo dahil napakaganda nitong ating pag-uusapan this afternoon. Miss Jackie? Yes po. Yes, of course. Coach Sheila, hello po again and salamat po sa inyong oras. Okay, let's start off, no? Napakaganda nito ang topic, no? Pag pinag-uusapan po ang social graces, no? What exactly po is this at bakit po ito kailangan? Coach Sheila? Social graces and etiquette usually magkaugnayan. I would say, marami tayong pwedeng talakayan ng mga technical na aspeto ng social graces and etiquette, magandang pag-uugali at tamang pakikisalamuha. Pero para pasimplihin natin, ito yung respeto at sensibilidad. Respeto dahil kailangan alam mo kung ano yung tama para sa sitwasyon, para sa sarili mo, ano yung tamang ipapakita at ipaparamdam. Sensibilidad naman, sino yung mga kasalamuha mo. Dahil maaari tama para sa'yo yung sasabihin mo, tama yung nararamdaman mo, pero doon naman sa mga taong kaharap mo, kasalamuha mo, hindi magiging tama o hindi naaayon yung mga bagay na naiisip mo na gustong-gusto mong isiwalat or gustong-gusto mong gawin. Ayan. Alam mo, Miss Jackie, gustong-gusto ko itong topic na ito dahil maraming hindi alam ito eh. Ha? Kaya para makatulong at maturuan sila. Because it's very important, importante ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay, Coach, sige. Yes, Annie. Ano nga ba? Ano ang mga social graces na dapat na alam natin lahat na makakatulong that will help us better person para doon hindi sa ating mga pamilya kundi sa mga workmates natin sa mga colleagues natin. Alam mo, madami akong nakikita talaga. Naku po, patawarin ng Diyos. Ano ba ire? Ayan, sige. Nakakadismaya. Alam, sa UNTV, mga tamang mga tanong at saka substantial na conversation. At mag-umpisa tayo, Miss Annie, Miss Jackie, sa komunikasyon. Kasi ito yung mga tinatawag na articulated competencies. Hindi masyadong nakikita ng tao kung ano yung nasa loob na. Hindi na talaga nakikita. Hindi rin nila naririnig kung ano yung mga iniisip natin. Pero once nagsalita tayo, ano ba, klaro ba yung mensahe natin? May tinutumbok ba tayo? Alam ba natin kung bakit tayo nandun? Hindi lang yung mema. Kundi may maganda ka bang intensyon? Kasi kung hindi maganda intensyon mo, sa sasabihin mo, wag mo munang ituloy. I will always say that communication is a gift. It's a gift that you give to another person. Regalo mo yun sa isang tao, regalo mo rin para sa sarili mo. Kung sa palagay mo, ang sasabihin mo, hindi makabubuti sa'yo, sa pakiramdam mo, hinay-hinay ka muna. At parte ng komunikasyon, yung pakikinig. Kaya nga, dalawa yung ating tenga, isa ang bibig. So that we can listen more than we talk. And that means, makikinig ka, hindi para may masabi. Makikinig ka para maintindihan mo ang sinasabi ng isang tao. At naaayon ito sa lahat ng sitwasyon. Estudyante ka man, profesional, nasa bahay ka lang. Ang tinatawag natin social graces and etiquette, nagiging masyadong technical kasi unang naririnig natin, proper handshake,
O sa elevator, hintayin mo muna silang lumabas bago ka pumasok. Pero sa lahat ng pagkakataon, nakikipag-communicate tayo. So, ilagay na natin yung non-verbal aspect ng communication. Dapat maganda yung pinakikita mo dahil regalo mo nga yung komunikasyon mo sa ibang tao bago ka pang magsalita. Dapat masigla ang iyong itsura, nakangiti ka, pero naaayon din naman sa okasyon. Kunyari may malungkot, hindi mo na mangingitian yun. Kaya importante ang sensibilidad. Alam mo yung gagawin mo, pero alam mo din yung kinalalagyan ng mga taong kasalamuha mo. And this is where we can discuss as well the practice of empathy. Yung tamang pakikipagkapwa-tao, kung ikaw ang nasa lugar nila, ano yung gusto mong marinig, ano yung gusto mong maramdaman. And thus, when we talk about professionalism, maintaining professionalism, minsan may isip natin, para namang napakababaw nito, kailangan ba hintayin ko silang lumabas ng elevator? Kailangan ba hintayin ko silang matapos sa pagkain bago ko pumasok or bago ko magbayad ng bill or magpaalam? So, it all boils down to our ability to sense kung ano yung tama sa pakiramdam ng ibang tao. I would say this is something that's crucial now in the business environments. Pero hindi tayo kailangan maghintay na nagtatrabaho tayo bago natin pag-aralan to. Because in all our dealings with anyone, pwede nating i-apply. Kahit bumibili ka ng fishball dyan sa tabi-tabi o tumatawad ka dyan sa palengke, dapat respeto para sa ibang tao, respeto para sa sarili mo. Sino ka ba sa palagay mo? At sino ka ba sa palagay nila? Iaayon mo rin yun. Ayan. Kaya nga may mga hinusgahan tayo minsan parang, bakit siya masyadong maingay? Samantalang may kaibigan tayo na masyadong maingay, love na love natin. Kasi may mga antas sa lipunan na kinalalagyan tayo na may mga expectations ang tao. So, igagamay natin yan at titimplahin natin. Iaayon kung ano yung dapat. Ayan. Coach Sheila, parang sinasabi mo lang din dyan na, hoy, makinig ka! Dahil hindi lang ikaw ang nabubuhay sa mundo. Maraming tao sa mundo. Kaya, kailangan mong matutunan ito. O, sige. Miss Jackie, ibalik ko sa iyo si Coach Sheila. Go ahead, please. Thank you. Yes, thank you very much, Miss Annie. Okay. Nakikita ko naman ito sa UNTV, no? Madaming respeto and sensitivity. Ayan. Thank you po. Coach Sheila, no? Kadalasan, no, syempre pag pinag-uusapan ng social graces, no, ito ay parang nakikita through physical contact. Ngayon naman po, 'di ba? Syempre mas madaming nangyayari sa social media, no? How can we still be graceful and elegant pagdating po sa social media? Tamang tanong yan. Kasi madalas yung social graces, etiquette na inoobserbahan natin ngayon, nakikita natin online. Marami tayong hinuhusgahan online. Marami tayong reaction online. And in the same vein, ganun din tayo nahuhusgahan. Kasi hindi naman tayo masyadong lumalabas kagaya ng dati o mas marami tayong post kaysa yung mga kinukumusta na kaibigan in person. So, the way to maintain professionalism, elegance, decency, civility, ang pagiging makatao, ano yung gusto mong ipakita at iparating or ano ang gusto mong pakikisalamuha sa'yo, ganun din ang gawin mo sa iba. And before placing others, putting others in their place yourself in theirs. So, ano yung magsabihin? Madaling maghusga kung ano yung nakikita mo, madaling magkomento, pero hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Kung wala ka namang personalidad sa issue, huwag ka na lang mag-comment. At kung meron ka namang personalidad sa issue, hinay-hinay rin lang. Kasi hindi lang yung taong pinatutungkulan mo ang nakakita ng mensahe mo, maraming mag-i-evaluate nung iyong feedback at iyong mga komento. At babalik tayo dun sa respeto, paggalang. Kung ano yung nararamdaman nila, hindi mo alam. Kung ano yung pinagdaraanan nila, wala kang kamuwang-muwang. Kaya pag nagbigay ka ng mensahe online,
be mindful kung ano yung effect nito sa tao. And again, we go back to sensibility. It's important that we recognize kung ano yung mararamdaman ng ibang tao sa gagawin natin. Hindi ka rin lang basta magla-like or hindi ka basta mag-hashtag kung alam mong nakakasakit sa ibang tao or kung alam mong off naman sa position mo. So for instance, among our public servants, merong consideration of neutrality. So kahit ramdam mo na tama yung isang partido or isang tao, hindi ka basta magko-comment kasi there's that consideration of neutrality that you have to observe. Kung may negosyo ka naman at may kailangan kang i-comment tungkol dun sa competitor mo, tungkol sa or tungkol dun sa mga kasamahan mo, o hinay-hinay ka rin kasi makakasakit ka ng damdamin at baka in the long run, hindi makakatulong yung sinabi mo. And part of communication is that we have to be results-driven. Ano ba yun? Bago ka mag-umpisa, alam mo kung paano magtatapos yung sinabi mo, yung ginawa mo. Magtatapos ba to ng maayos? Magiging solusyon ka ba? O karagdagan ka lang sa problema? So all the factors that we consider when we talk about social graces and etiquette come into play. Yung mga technicalities, yung huwag kang magmura, huwag kang mag-comment ng harshly, huwag kang magbabiolate ng boundaries ng ibang tao, or huwag kang mag-share ng post sa mga kasira sa iba. And so many more that we can itemize. Pero wala tayong masyadong oras. Kaya yun, gusto kong i-concentrate sa respect and sensibility. Okay, respect and sensibility. Yes. Yan ang binabanggit ni Doktora, ay ni Coach Sheila. Oo, ayan. O, sige, alam ko maraming natututo ngayong oras na ito. Okay, Coach, how do social graces help our inner being? Manggaling po sa inyo. Sige po. Thank you. Salamat, Miss Annie. Alam natin na pag tama yung ginagawa natin, tama yung nararamdaman natin. Kahit wala pa tayong feedback. And that's the rule of thumb when it comes to social graces. Magaan ba yung pakiramdam mo? Nagpakita ka ba ng tamang ugali? Naging brand ambassador ka ba ng negosyo mo? Or napagaan mo ba yung kalagayan ng ibang tao? Whatever we do that is right for ourselves and for other people, for the brand that we represent, kung ano man yung goals natin sa buhay, ultimately, ang effect niyan, kontento ka, nadadagdagan yung respeto mo sa sarili mo, nadadagdagan din yung confidence mo, mas malinaw ang pananaw mo kasi hindi siya cluttered ng may mali ako nagawa, ano yung isasagot ko, baka tanungin nila ako kung bakit ko pinost yun. Naku, paano ko ipaliliwanag na gano'n yung ginawa ko? Walang mga gumugulong ganyang bagay kung nasa tama ang ginagawa mo and you observe the rules of social graces and etiquette. Hindi sa lahat ng pagkakataon alam natin yung mga technicalities, lalo na fine dining, liquids on the right, solids on the left, di ba? Tapos, yung katabi mo naman, yung nasa kanan mo naman, iinom gamit yung baso mo na alam mo nasa kanang kamay mo dapat. Ano yung tama dyan? Kung hindi ka sure, ano ba yung mararamdaman niya? Kailangan ko ba siyang i-correct? Siyempre, hindi na. Tatawag ka ng waiter, manghihingi ka ng isa pang baso, or babaliwalain mo na lang. Because if you do otherwise, sinita mo siya, excuse me, hindi ka marunong dito. In the end, ikaw rin yung nahihirapan, ikaw rin yung may mabigat na pakiramdam. Dahil inilagay mo sa sitwasyon na pinahiya mo ang isang tao. Pero pag hindi mo na siya minain kasi hindi naman masyadong importanteng bagay na to. Or if you are in that position of authority, anak mo yan, pwede mong pagsabihan, kaibigan mo yan, pwede mong i-joke time, then you feel right, you feel good. You go on your way throughout the day and you do more good things for yourself and for the people you interact with.
Okay, thank you for that, Coach Sheila. Ayan, Miss Jackie, limited man yung ating oras, pero I'm sure itong mga dinidiscuss sa atin ni Coach Sheila ay napaka-importante, pati na rin dun sa ating mga kababayan na ngayon lamang nakapanood dito sa atin. Miss Jackie, ano pa ang gusto mo idagdag na tanong? Go ahead po. Thank you. Thank you, Miss Annie. Coach Sheila, siguro tips na lang para sa ating mga Pilipino kasi ang mga Pilipino parang medyo kulang nga sa ganyan. Pag madaming nagmumura, parang enjoy na enjoy sila at syempre ginagaya rin nila, which is hindi naman maganda. And ako naman, kasi tinuruan kami, di ba? If you have nothing nice to say, then don't say it. Ganyan. And dito naman sa Pilipinas, di ba, sinasabi nila, kunyari, parang mukha kang haggard, parang puyat ka, ang taba-taba mo, parang tumanda ka, parang madaming ganyan. Pero kunyari, sa States naman, pinag-uusapan kunyari, ang panahon, it's such a nice day. Oh, how are you? Ganyan. Wala naman silang ganyan. Oh, you look so fat today, you gained so much weight. Wala po silang ganyan, di ba? Paano kaya natin siguro babaguhin ang ating kultura dito sa Pilipinas? Kasi parang alam mo yun, hindi talaga ako sanay na ganun ang mga tao. Kunyari sinasabi, gago ka naman ganyan. Parang normal po yun sa ibang pamilya. Pero pag kunyari sinabi sa akin, parang nagugulat ako, parang ganyan. So ano pong mga tips nyo na pwedeng gawin nating mga Pilipino? Okay. Magandang item yan when it comes to social graces and etiquette. Dahil habang ginagawa ng mas marami, mas nagiging tama. Pero tulad ng pagmumura, whether in person or on social media, alam natin na minsan nakakatawa pero hindi lahat ng nakakatawa tama. Hindi lahat ng nakakatawa kailangan nating ipagpatuloy. Dahil pag inisip mo, kung anak ko yung gagawa nito, matutuwa ba ako? Siyempre hindi. Pag i-cultivate natin yung sensitivity when it comes to what we can contribute to society at ano ang maiiwan nating legacy. So kung sa mga ganung pagkakataon, communication ang pag-uusapan, I would say not everything in your head is meant to be said. Hindi porke naisip mo, kailangan mo nang sabihin. Hinay-hinay na. You communicate clearly, but you also communicate with sensibility and civility. Tapos, kung wala ka namang masabing tama, then express appreciation. Marami kang pwedeng sabihin na maganda na para hindi makasakit sa isang tao. Buti na lang nakita ulit tayo, it's been a long time. Gusto mo sabihin, parang hindi ka napayat ngayon kagaya dati. O kumusta naman ang buhay? O yung tao na yung magkukwento. And Filipinos are known for our sense of humor. Yung sarili natin, kaya natin pagtawanan. Pero every now and then, we take offense pag medyo sobra na if we hear it from other people. So, be positive in your approach. At kung hindi ka naman kailangan magbigay ng negative feedback dahil hindi naman kailangan sa okasyon, wala namang role dyan sa inyong conversation, wag na. Because ultimately, social graces and etiquette, they're there for you to build rapport. Hindi mo kailangan yan pag nag-iisa ka sa isang kuweba. Pero when you're dealing with other people and you want to enhance your relationship, you want to build rapport, kailangan lahat ito will factor in. Oh, okay. Yes, and for Filipinos, finally, I think it's something that is part of our culture. Yung lagi tayong nagpapasalamat, di ba? Lagi tayong appreciative. Sabihin natin to kasi hindi lahat ng tao na gusto mong pasalamatan, alam nila na yan ang nasa kalooban mo. So, there are a lot of times when we can just say, thank you. Salamat sa tulong And just a simple call or just simple text telling that person how valuable his contribution has been or how significant her role is in your life, I think it goes a long way. Hindi ka na kailangan masyadong mag-effort na maglibre ng masyadong mahal. Because that would mean a great deal. Ayan, naku, nakakatuwa itong mga natututunan. Kay Coach Sheila. Ayan. Coach,
ito yung aming gustong itanong sa inyo. Doon sa mga need ng advice nyo, saan ba kayo pwede makontak? Baka pwede nyo pong pakibigyan ng, ng idea yung ating mga kababayan. Coach Sheila, please go ahead po. Thank you very much, Miss Annie, Miss Jackie. So we can be reached at Talk Shop. The courses are on communication, leadership, personality development, and social graces, of course. And we hold trainings and workshops for professionals, students, people from all walks of life. The programs can be taken on an individual or group basis. So we also hold a lot of corporate trainings and, of course, workshops for our public servants and government officials, given that Talk Shop is civil service accredited. And they can reach us at 0917 894 5588. Online, we can be reached on Facebook, Talkshop PH, or Instagram, Sheila, or LinkedIn, Talkshop Consultancy. Yan, talkshop.ph. Salamat po, Coach, sa pagsingit ng oras sa alam natin na napaka-busy din si Coach, pero tayo po ay in-accommodate niya, Miss Jackie. Once again, pasalamatan natin siya, Miss Jackie, si Coach Sheila. Go ahead. Thank you. Yes, of course, tayo po ay mapalad sa ating coach ngayong hapon. Of course, our guest, ang CEO ng Talk Shop, Coach Sheila Viesca. Thank you very much sa lahat ng sinabi mo. I so agree. And ang gandang pakinggan. Sana talaga matutunan natin lahat. Salamat po. Salamat sa pagkakataon, Miss Jackie and Miss Annie. Always a pleasure to be here on UNTV, especially sa inyong programa. Mabuhay po kayo at marami pa sana kayong matuloy. Keep safe, ma'am. Maraming salamat, Coach Sheila Viesca. Maraming salamat po. Magandang hapon.